Sa punto ito, makakausap natin ngayon ang City Fire Marshal ng Caloocan na si Superintendent Oscar De Asis. Fire Superintendent De Asis, magandang tanghali. Si PR Kahel po ito. Yes, Fire Superintendent, medyo matagal na po, no? Itong sunog na hanggang ngayon, hindi pa rin talagang maideklarang fire out. Ano ho ba talaga yung dahilan kung bakit hindi pa natin maapulan ng tuluyan itong apoy na ito? malawak po kasi ito, ma'am, at mahirap ma-penetrate. Nandito na po tayo, yung pinakaharapan po ng Rizal Avenue ay ano na po, okay na. Dito na munta po tayo na ang nasusunog ngayon, pag-clearing up namin, dito sa parking level 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. Pero ibig po ba sabihin nito, yung mga lugar kung saan nagmula ang apoy, hindi pa siya napuntahan? Ganun ba yon? Hindi po. Tapos na po. Ibang area naman po tayo. Sa likod na po tayo. So yung kung saan kumalat yung apoy, yun ang hindi naman natin maabot ngayon? Yung hindi naabot mo, ngayon ang inabot. Pero pangkaraniwan po ba, Fire Superintendent, na tumagal ng ganito ang isang sunog? Hindi po pangkaraniwan ganito. So, masasabi po ba natin, ano ho yung problema? Yung kagamitan po ba kulang kaya hindi maabot yung mga lugar na ito? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano ho ba yung mga gamit na talagang kailangan? Breathing apparatus, ma'am. Fire Superintendent? Yes, ma'am. Pakiulit lang po, ano ho yung mga gamit na kailangan na sinasabi niyong kulang kaya hindi maapula ang apoy? Kulang po tayo sa breathing apparatus. Breathing apparatus para sa mga bombero. Opo, ma'am. Wala ho bang mga fire volunteers o fire volunteer brigade dyan sa Caloocan na tumutulong? Kasi alam po natin, pangkaraniwan po sa Maynila, sa iba pang lugar, na pag ganyan malakihang sunog, yung mga fire volunteers na ang tumutulong. Napakalaking tulong po nila sa amin. Pagod na rin po, ilang araw na rin kami. Ngayon, yung iba nandito na. So sa lagay na yan, nakatulong na yung mga fire volunteers? Mula po nung mag-umpisa ng Biyernes ng gabi hanggang sa kasalukuyan, ang mga fire brigade po ay napalaking suporta sa amin. Pero kulang pa rin yung breathing apparatus. Wala ho ba kayong balak na humingi ng tulong mula sa ibang mga lungsod? Nagpuntahan na po sila. So ibig sabihin sa buong Metro Manila, yung mga hiningan nyo ng tulong, kulang pa rin yun? Opo, ma'am. Sige, ma'am, mag-fight. Well, actually, Fire Superintendent, tatanungin lang namin kung meron ba kayong tansya kung hanggang kailan magtatagal itong apoy bago nyo talagang maideklarang fire out. Hindi ko pa maano, ma'am, kasi kasaluyong kaming ongoing operation. Yung truck ng Caloocan ng Bureau of Fire, 4 na po ang nasira. 4 na po. At yung direktiba na huwag papasukin yung mga tenant, sa inyo po ba galing ito or sa mismong mall? Sa mall po. Sa mall. Policy po nila yun. Ang policy nila, hanggat hindi totally fire out, yung nangyayaring sunog dito ay hindi pa pwedeng gumano yung mga tenant. Kamusta naman po yung investigasyon ninyo doon sa sanhi ng sunog? May mga nagsasabing sadya daw ito. Yun nga po, sabi, pero hindi pa namin napapatunayan na nasa pa lang kami. Inaano lang namin na accidental pa to, pero wala pa kami baka gusto nyo pong Fire Superintendent, baka gusto nyo pong humingi ng tulong o manawagan kasi sinasabi nyo po kulang pa yung gamit ninyo. Opo, ma'am, naka-ready na po kami sa modernization ng bureau namin. Naka-ready na po. Pending lang. Hindi. Ibig ko po sabihin ngayon para maapula na yung apoy ngayon. Ngayon po? Para maapula na yung apoy. Nanawagan na kami sa mga kasama namin volunteer at sa kapatid namin mga syudad na pumunta na po rito. Alright, makikibalita po ulit kami para makita namin kung talagang sa lalong madaling panahon maidedeklara na ang fire out dyan po sa Evergotesco. Maraming salamat po, Fire Superintendent Oscar De Asis, City Fire Marshal ng Caloocan.